papaano po natin magagamit itong ating TESDA online program sa ating training. Ano po? So first, kinakailangan nyo pong mag-login ng inyong account. Okay, so click nyo lang po ang login. So sa login, punta po kayo ng My Courses. Ayan, so pupunta po tayo ng My Courses. Sa My Courses po, piliin po natin yung ating designated qualification para sa ating training. So dito sa Visual Graphic Design, ito pipiliin natin. So makakakita po tayo dito ng mga iba't ibang activities. So meron po tayong announcement kung meron po diyang announcement si trainer. Okay po. So mag-i-start po tayo sa una ang module po natin, which is Lead Workplace Communications, no? Pag tayo nag-i-start. And mababasa po natin kung ano po yung kinakailangan nating information about po dun sa Lead Workplace Communications, no? So mababasa din po natin dyan yung ating learning outcome, no, na kinakailangan po nating i-perform o mapag-aralan dito po sa module po natin, no? Sa baba po niyan, may makikita po kayong tinatawag nating information sheet. So pag information sheet, diyan po nakalagay yung mga informations o yung inyong pong pag-aaralan, no? So maaari po na i-click 'yan at lalabas na po yung learning objectives. Ayan. So, dyan nyo po yan mababasa. Then, ayan na po yung mga information, mga pictures na kinakailangan po ninyo makita sa book po nito. So, dito po sa bandang kanan, makikita nyo po dyan yung icon po na ito. So, ibig sabihin po niyan, meron pa po siyang kasunod na page. So, i-click nyo po siya. Yan. So, ito na po yung kasunod po niyang information. So, babasahin nyo po yan. Po. Then, next. Ayan. So, yan po yung mga kinakailangan basahin. Ayan. So, click nyo lang po. After nyo pong mabasa po, no? So, mapapansin po kayo ninyo na mawawala po yung icon na next dito po sa last page. Pag nawala na po yung icon dito sa gilid, ibig sabihin wala na po siyang next na po. Ito na po yung pinakadulo ng module. Okay. So, may nakalagay po dito. Scroll down nyo lang po, no? Ayan. So, makikita nyo po dito yung next activity, no? Kung mababasa po ninyo yung self-check na tinatawag. So, para po matest po natin kung natuto po tayo doon po sa mga information na binasa natin. So, ito po, ibabalidate po natin yung ating sarili. Ano po? So, apply check. Then, continue nyo lang po yan. Ayan, so may mga quiz na po dyan, no? So, next nyo lang po siya. So, dito po sa course po natin, ano po? Ayan. Pag natapos po ninyong basahin ang information sheet, dito po sa bandang kanan, may nakalagay na po dyan na done, no? Pag natapos nyo po yan basahin, done. And then, dito po sa self-check, ano po, nakalock po yan. Ibig sabihin, not available unless the activity information sheet, ano po, is marked completed or complete. Ibig sabihin, kinakailangan nyo daw po muna itong basahin bago po kayo mag-check or mag-quiz. Ano po? So, sa quiz po natin, kinakailangan po ninyo ng passing grade. No? Pag nagkaroon po kayo ng passing grade, ang next po na magiging activity po ninyo ay ma-unlock. Ano? For example, ito pong learning outcome 2. Lead Workplace Discussions, ano? So nakalagay po diyan, nakalock po siya.
not available unless the activity self-check o yung ito po, yung quiz po na yan ay makomplete at maipasa. Ayun. Okay, so ibig sabihin kailangan nyo daw po siyang maipasa bago po siya magbukas. And then, ayan, pag nakapasa po kayo at nabuksan na po itong learning outcome number 2, mabubuksan na din po itong information na kasunod, information sheet. So, ganun din po yung gagawin ninyo hanggang matapos po yung inyong training dito sa Module 1 or Unit 1 na lead workplace communication.